Meron, meron. Meron na. Meron, di ba? Mahina lang. Ayan. So, bago po ako magsimula, magkatasimony na din po ako. So, I praise and thank God sa opportunity na ito na makapag-share po sa inyo. Sabi ko kay Mami, ano lang yun ha, talk. Seminar, ganyan. Pero hindi naman, preach ano, pastor. Pero yan, sabi ko sa kanya, nung una ko po nalaman ko po kay ng Alice. Tapos ang tanong ko sa kanya, bakit ako? Sabi ko, bakit ako? Sabi niya, kasi, sinuggest ka ni mami mo. Tapos nung pag-uwi ko, sabi ko, Mami, bakit ako? Ganun ulit. Sabi ko, bakit ako? Kasi nakita niyo ba yung last post ko sa Facebook? Parang napakatagal na. Hindi nga ako ma-social media din, sabi ko. Pero simula nung time na sinabi sa akin na ako yung I find myself researching, reviewing. Parang simula nun parang nag-aaral-aral ako na alam ko na ako yung magsispeak. Kahit na parang sinabi lang sa akin na ikaw yung Tapos hanggang tinanong ko siya, Mami, seryoso ba? Na ako nga? Sabi niya, oo nga, ikaw nga. Sabi ko, ay, okay, sige. So, ayun po. So, February ko ata nalaman yun, February. So, parang 1 month before. Then, I find myself reviewing na agad. Tapos, nagchat-chat pa ako kay Mami kasi, pag madaling araw, nagpapa-feed kay Dos. I find myself searching sa social media ng kung ano-ano. Hanggang sa hindi ako makatulog. Sabi ko, Mami, daddy mode ako. Pagdating sa umaga, hindi ako makatulog. Kasi nag-aaral ako. Sabi ko, ano ba yun? Tapos, nitong this past 2 weeks po, ay balik na ako sa work. So, gising ako sa gabi. And kahit na may work, ang lagi ko na sa isip, gagawin ko na yung 16, yung sa March 16. Gagawin ko na yung social media. Gagawin ko na yung mag-aaral na ako, ipiprepare ko na yung PowerPoint. Pero for some reason, hindi ko talaga ginawa. Wala akong ginawa for the past 2 weeks na patungkol dito. Although alam ko na merong talk, pero hindi ko siya ginagawa. Sabi ko, ano ba yan? Bakit hindi ko? Magka-cram na naman ako nito. And tapos hanggang sa, ito na, last week na, sabi ko, Friday gagawin ko na. Gagawin ko na yung PowerPoint. Kasi meron na po, naka-draft na siya sa akin. PowerPoint na lang talaga yung kulang. Tapos sabi ko, bakit ba hindi ko ginagawa? Tapos kahapon, nagpahinga kasi nga, buong week akong nasa trabaho. Tapos anong oras na kami nakauwi? 11:30 na, wala pa rin ako nasisimulan. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, di 12 midnight. Ayun na, nagsimula na ako. Nasa harapan na ako ng computer. Wala akong malagay. Wala akong maisip na design. Sabi ko, ano ba naman to? Magpupuyat ako. Pero, alam niyo po, worth it. Sabi ko, MFBBC to it's sa puso ko na, syempre, kayo po, family, sabi nga ni Daddy, you've been, dito ako lumaki, from Sunday school, LYPD, ngayon na e-women, very dear sa aking puso. Kaya, pinagpuyatan ko po para sa inyo. Natulog po ako ng 4:45 a.m. para dito. Ayan. Ayan. So, I praise and thank God po sa kalakasan and sa family, sa provision. Although, ngayon po ay medyo may sakit-sakit kami ni Pastor Dave pero hindi naman ganun kalala. Ang prayer namin hindi mahawa si Dos ng sobra. Ayan. So, yun po. Binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. So, wag na po tayo magtagal. Magsimula na po tayo. And I've entitled our talk. Talk tayo ha, talk. This afternoon, social on social. Ayan. Social tayo. Dapat social tayo. Ayan. Hindi natin kailangan ng madaming pera, hindi natin kailangan ng luxury para maging social. And so, mapupuntahin natin paano maging social on social. So, let's define first. Wag na po tayong lumayo. Sa Google na tayo magtanong. What is social media? And so, social media,
websites and applications that enables users to create and share content or to participate in social networking. So, nabanggit po dyan yung application. So, sino pong gumagamit dito ng Facebook? Halos lahat naman tayo. Twitter or X. Alam niyo po ba yon? Twitter or X? Tweet. Instagram. Ayan. Snapchat. Dati. Messenger. Viber. Yes, ayan. Marami pa po. So, ito po yung mga apps na pwede nating ma-access yung social media. Next definition, ano po ang social media etiquette? So, alam na natin ngayon kung ano yung social media, ito yung mga apps. Pero yung social media etiquette, itanong din natin kay Google. So, based off Google, hindi siya nagbigay ng meaning. So, kung napapansin nyo po, it's more on what you should do in social media or on social media. So, meron dyan, use hashtags wisely, don't overshare, avoid being too promotional, think before you post, acknowledge the concern, avoid over-automation. Pag kinlik nyo po yung 15 more, meron pa pong 15 more dyan sa baba. Meron dyan nakalagay, be authentic, be respectful, confidentiality and privacy, know the specifics of each platforms, respectful and constructive communication, at madami pang iba. So ngayon, 2 things po ang ating pag-uusapan. Una po ay, think before you click. Yan. So think before you click. So from the statement itself, it's very self-explanatory na pag-isipan nyo po muna bago nyo pipindutin. And I am talking about links. Yan. So bakit? Dahil po, usong-uso po ngayon ang fraud or scams. Ayan. So yung mga ipapakita ko pong mga example ay email, text messages, pero kahit yung text messages, hindi siya related sa social media. Pero kasi di ba meron pa din naman pong links sa social media. Hindi lang ako nakakuha ng example na hindi nyo basta-bastang i-click. Kasi hindi po natin alam kung saan tayo dadalhin nung link na iyon. So ito po yung isang example. So si SSS, may ganyan po siyang mga email. So maging maingat sa suspicious email at text messages. Tapos magbibigay sila ng instruction na ano yung dapat iwasan mo. Ito yung mga email na medyo suspicious. Kapag hindi mo sure, magtanong ka, ganyan. Meron din si BDO na-experience ko rin po. Ayan, so example. BDO stop scam. Mag-ingat sa text na may link kahit galing sa BDO. Gumagamit ng fake cell sites ang scammers to send this scam text. Don't click links. Yan. So sabi po, kahit si BDO na si BDO na yung company. Siya pa din nagsabi na kahit BDO yung nakalagay, huwag niyong i-click yung link. So, ang reminder sa atin dito, kapag hindi po tayo sure, better check sa company talaga. Kung kaya nating pumunta mismo doon sa bangko or kung anumang company yan, better safe than sorry. Kasi kahit sila mismo sinasabi nila na pangalan nila yun nandoon, pero hindi naman pala sila yung nag-send. Paano kapag nakalink pala yung mga online banking natin sa phones? Tapos yun pala yung tina-target nila. Ayan. And then, next po ay, po ako nare-receive. Kayo rin po ba? No. Ang galing, di ba? 33,000. Sana hindi na lang ako nag-work. Or hindi na lang tayo nag-business kung may 33,000 tayo marireceive sa text. Ayan. Tapos yung isa, meron kang 300, magla-login ka lang, additional 7,000. Di ba? If it's too good to be true, it probably is. Tapos meron pa pong ganito. Yan. Nakita niyo po yung message, golden hour, tapos meron sa baba niyan, withdraw. Ang gusto ko pong ipakita dyan, same yung message pero different yung sender. Dalawa po yung na-receive kong ganyan pero different yung sender. Parehas yan may link. So,
ang tanong dito, ano kayang mangyayari kapag kinlik mo yung link? 'Di ba? Who knows? Siyempre hindi ko na po ita-try para mapakita sa inyo. Baka mamaya ako yung madali. Ayan. So ito po, may isa pa akong papakita po sa inyo. Ito po. May makakapagsabi po ba sa akin kung ano yung may difference dito? So maybank2u.com is not the same as maybank2u.com and citibank.com is not the same as citibank.com. Paano po nangyari yun? Ayan, sabi po ni Ate letter A. Kung napapansin niyo po, yung letter A dun sa una po ay yung bank. Tapos yung pangalawa po dun ulit sa bank. Just because of one letter, tapos na-click nyo yung link or nakapag-send kayo ng email doon, pwedeng makuha lahat ng details nyo. Ang galing po, di ba? Ang galing nila. Yun. So ito po, may explanation siya sa baba. So the first one is correct. The second one is from hackers. The A in the letter and the later URL is a Cyrillic alphabet. So an average internet user can easily fall for this. Kapag hindi po natin alam talagang, kahit ako kung hindi ko yun nakita or hindi ko nakita tong reminder na to, pwede akong mag-click or mag-send ng email sa kanila. Tapos sabi niya, please stay alert. Ayan. So think before you click. Tapos meron din pong website na naggawa ng article, ganun din. At first glance, it looks the same. But you can be directed to a different web page. Ayan. So, click bca.com, tapos yung baba, click bca.com din. Pero dahil lang sa isang letter. So, second thing po, una, think before you click. Tandaan niyo po ha, think before you click. Next ay consider before you enter. Ayan. So, dito na tayo sa social media na talaga to. Okay? So, una, bakit po tayo dapat mag-consider bago natin i-enter? Una, dahil violations. Ayan. Ano po ba yung violations? Ano pong sakop nito? So, violations, ito po yung copyrights, bullying, cyber libel, data privacy, etc. So, minsan, di ba po, may mga post tayo na, natatandaan niyo po yung kanina, yung pinakita ni Tita Army, yung CTTO. Madami pong gumagamit nun para hindi ma-copyright. Ayan. So, kapag kunyari, nag-post kayo, tapos may ginamit kayong caption na ganito, tapos ano pala yun, hindi nyo pala pwedeng gamitin yun, pwede kayong ma-copyright. Tapos, usually, ang copyright ay nakukuha sa music. Yan. So, napapansin nyo po, yung Disney songs, hindi po siya ginagamit sa Showtime basta-basta, sa noon show. Kasi may bayad po yung Disney songs yung mismong Disney, hindi sila pwedeng, hindi pwedeng gamitin ng Showtime. Kasi pwede silang masu. Kailangan, magbabayad muna sila bago nila gamitin yung Disney songs. Yan. So, kahit ganun din po sa mga content natin, kapag ginamit natin yung mga music, minsan, magno-notify yun po sa nyo, sa Facebook nyo na parang copyright, ganito, sharing, ad music, ganyan. So, ingat po tayo kasi baka po sa post natin may nag-report, tapos magulat na lang tayo, may notification tayo ng may violate pala tayong rule. Yan. So next is, consider before you enter, accuracy. Yung mga post po natin, ang dami na pong fake news ngayon. Sobrang dami pong fake news ngayon. So yung sinishare nyo po bang post ay legit? Legit po yan? Maayos po ba yung source na pinagkuhanan nyo? Tandaan po natin, fake news is misinforming. So minsan, may malalaman tayo, patay na ang artista, pero malaman natin, buhay pa pala. Chismis lang. Fake news. Yan. And ngayon po, grabe po yung AI. Yung pag-generate ng AI ng news, ng gossip, or kahit caption, akala mo man-made. Pero AI. Akala mo
may author, pero AI. Napakagaling ng AI ngayon. AI ay artificial intelligence. Yes. Yan si Alexa. Ay, hindi wala si Alexa. Yan. So, next is, pinasadahan ko lang po to ha, may mga ano tayo, medyo may mahaba na point. Next is content. So ano po ba yung content? Ito na yung mismong pinopost natin sa social media apps natin or social media platforms. So ito po yung mga examples ng social media content. So una, education, music, cooking, may mga beauty, yung mga nagme-makeup, nagtuturo, lifestyle, meron pa tayo dyan, music, or travel, ay, inulit ko yung music, travel vlogs, ganyan. Tapos, ano pa ba? Meron nga po sa YouTube yung parang, ang content niya ay pagiging dad, yung practical na pagiging dad, na kung paano magbukas ng canned goods, kung paano mag-ayos ng pinto. Ganun lang yung content niya. Paano yung gawaing bahay, kung hindi mo alam, punta ka sa YouTube. Ayan. So, makikita din natin dito ang what not to post. Ayan. So, iilan lang po to again. So, una, car plates. So, yung car plates, information po kasi yan ng family nyo, ng sarili nyo. So, makikita yung plaka kapag nakita. Kapag nagpicture kayo sa car, i-blur out nyo na lang po yung plaka. Next is ID. Siyempre, ID po yan may information po dyan, yung mga ID numbers. Tapos, ang full name po at saka birthday, yung dalawang lang yun, ang dami na pong makukuhang full information na siya agad. Nung nag-work po ako sa bank at saka sa government agency, basta may name ka at saka may birthday ka, makikita mo talaga yung account. Pero, syempre, meron kaming ibang ways para malaman kung sa kanya ba talaga yung account. Pero, dahil lang doon, sa full name pati sa birthday, talagang big information. So, napapansin niyo po sa Facebook, hinihingi yung year ng birthday. Ayan. So, may option po kayo doon na hindi ilagay. Ayan. So, kahit date and birth date lang, wag na yung year. Kasi kapag nakuha yung year, lahat na nandoon na, nakuha na. So, ang ginagawa ko po, year lang, birth date at saka yung month lang. So, may option po baka hindi po nyo alam. May option po doon kung gusto ipakita yung year or hindi ipakita yung year. Yung mga kabataan po, paano po ba gumawa ng Facebook? Mag-i-input ka ng personal data, name, birth date, and by certain age. Yung mga kabataan, they have to lie just to create a Facebook account. And I am guilty. Nung nagkaroon po ako ng Facebook, I have to lie. Kunyari, mga 30 years old na ako. Pero in actual, parang 12 years old pa lang ako, meron na akong Facebook. Pero kailangan yung birthday ko doon, 1982. Ganun. Kasi nga, syempre, hindi tatanggapin ni Facebook. Ayan. Keys. Bakit ko po ba nilagay yung keys dyan? Mamaya, papakita ko po. And personal, marriage, family problems. Sinama ko po yan. Again, sabi ko po, iilan lang to Sinama ko po yung personal, marriage, and family problems kasi may nakita ako na example. Una po, dun sa keys. Bakit ko po sinama yung keys? Sino pong member ng Homebodies? Yan. So, nag-post, medyo maliit, ako na lang magbabasa. Sabi niya, after 4 years, nakapagpa-picture din ng susi. Gaya-gaya lang po. Bakit po sinama ko yung key? Dahil sa korte. Yung korte nung key, ginagawa po minsan, kinukuha nila yan. Tas kung yung kumuha nung korte, alam kung saan ka nakatira, di nakuhanan ka na, nabuksan na yung bahay mo habang wala ka. So, better not to post keys. Yan, so reminder po yan. Hindi po yan alam ng nakakarami, pero nakakita po kanya na wag po kayo magpo-post ng keys. Yan.
Then ito, so merong vlogger, TikToker, ganyan. Wag na natin silang pag-usapan. Basta, ang nangyari, may marriage problem sila, humiwalay yung babae, then after a few weeks or so, nanuyo yung lalaki, tas okay na sila. Pero nagpo-post yung babae na, acceptance, yan. Tapos ngayon, ay sis, hindi, mamaya. Mali. So, ang caption nung page na to, sabi niya, sharing your marriage problems or any relationship problems in public might feel good at the moment, but it can cause trouble later. People will remember what you said, take sides, and judge your relationship. If you and your partner get back together, some might laugh at you or not take your relationship seriously. It can also make the future arguments harder because others will keep reminding you of past mistakes. So it's best to keep personal issues private so you can fix them without outside opinions. A strong marriage is built on trust and communication, not on proving a point to others. So in the end, your marriage is between you and your partner, not everyone else. So, again, hindi po natin lahat kailangan i-share online. Hindi po sila need updated na, ay, ito yung away namin, ito yung nangyari sa araw ko, ganyan. And as Christians, itong mga problema na ito should and can be discussed with the leader. Yan, hindi na natin kailangan mag-grant pa sa Facebook. Kasi, bakit? Makakakuha ka lang ng judgment, stress ka lang. Unlike kapag shinare mo sa, ano ba ang tawag dito, discipler mo, or sa ka-women mo, na sa bestie mo, kahit pa paano, di ba, parang mag-guide ka, mapagpe-pray ka. Pag sa online yan, ang daming makikisawsaw. Tapos parang, in the end, parang sana pala hindi na lang ako nag-post. Oh, yan. So, regret. Ayan. And then, dito tayo medyo maghahaba. Comments. Ayan. Sino pong pala comment dito? Ayan. So, ayan. So, explain ko po. Comments. So sa mga nakikita natin kanina, ano po yung nakalagay doon sa social media etiquette? Natatandaan niyo po ba? Yung isang doon, parang action or what should you do? Di ba po merong respectful and constructive communication? So, is your comment helpful? Will it encourage the author? Wala naman po masama sa mga opinions, but is it negative or even offensive? And should it be commented? Ayan. Isa pa po, bago tayo magpakita ng example. Alam niyo po ba yung 15-second rule? Actually, iba-iba. 15, 10, or 5-second rule. Applicable siya both sa personal and sa social media. So, yung 15, 10, or 5-second rule na po ito ay if you can change something about someone within that period of time, within 15 or 10 or 5 seconds, mention it. So, for example, yung strap ng bra mo nakalabas, sige, ayusin natin. May tag ka nakalabas, sige, ipasok mo, ganyan. Pero kung hindi mo siya mababago within that span of time, let it go. You might hurt that person. Or, say it to them privately. Yan. Hindi mo kailangang i-comment sa public na nakikita. Pwede ka mag-PM. Ganyan. So, for example, color. Ang itim mo naman. Mababago mo ba yan 15 seconds? Ay, teka lang, papagluta ako 15 seconds. Ay, hindi kaya. Ano pa ba? Ang taba mo naman. Oh. Ay, magpapapayat ako 15 seconds. Ayan. So, kung offensive or hindi naman natin mababago, let it go. Yan. So, yan. Reminder sa lahat po yan. So, ito po yung mga example ko na nakita sa comments. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nagtitingin-tingin talaga ako para may makapakita ko sa inyong mga example.
Yan. So si Jen Barangan, kung kilala niyo po, dati po siyang Cebu Pacific flight attendant. And yung korte ng mukha niya talagang square. And hindi pa siya nagpaayos ng ilong. So ngayon nagpaayos siya ng ilong. Tapos kinasal po siya. Ang comment ay, "Salamat, Doc, ah." Pang-asar. Pang-asar ang salamat, Doc, ah. Yan. Pero may isa pang nag-comment. Sabi niya, "Makikita mo talaga pag salamat, Doc, pag nag-family picture na." Ano po bang ibig sabihin? Ibig sabihin, parang nakita, ay hindi maayos yung ilong ng magulang niya. Ibig sabihin, nagpaayos siya ng ilong. Ayan. So, naano na siya. Although, inopen niya yun na nagpaayos siya ng ilong. Pero, kung tayo po, need ba natin i-comment yun? Need pa bang manghusga? Huwag mo na, mag-scroll up na lang tayo. Next example. Kilala niyo po ba ito? Si Ran Gataway. So, si Ran Gataway, ang content po niya ay food. So, pumupunta siya sa iba't ibang lugar, nagtatry siya ng mga pagkain, tapos nabash siya. Kasi, lagi daw legendary, lagi daw masarap, wala daw hindi masarap sa kanya. Ayan. So, nabash siya dahil doon. Opinion naman niya yon. At ang comment, and to take note ha, naka-brace po siya. Ang comment po, bulol. Nabubulol. Kasi yung S niya minsan may parang may sabit. Dahil nga po naka-brace siya. Yan yung comment. Is it a good comment? Is it helpful? Will it encourage the author? Hindi po, di ba? Kung tayo po yung nag-post tas may nag-comment ng ganyan, i-hide ko yan. Ito po yung kapatid niya. Nagulat ako, may nambabash din sa kanya. Si Outs Gegeng, si Yun Lang, tapos na. So, ang content ni Gegeng ay pinapakita niya yung araw niya, pero parang mga 1 minute lang, ganyan. Tapos, ang ending niya, yun lang, tapos na. Tapos may nag-comment, ito pong video na to, parang pinapakita niya yung mug na magpapalit, na magiging picture ng asawa niya. Tapos yung color-changing mug. Ang comment, tabatchoy. So, anong connect? Bakit mo kailangan sabihin yon? Bakit mo kailangan i-comment yon? Ayan. Di ba may naghaha pa? May sumuporta pa. Ito, may isa pa siyang post. Nung nag-try siya ng yung contest na pistachio, may comment. Itong nagulat ako nung ginagawa ko yung PowerPoint. Same na nag-comment dun sa una. Taba mo. Siya din. Siya pa din. May sama siya ng loob. Siguro ang payat-payat niya talaga. Ayan. So again, yun nga po, comments. Is it helpful? Will it encourage the author? Bullying eh. Bullying na po yung ganyan. Taba mo, taba choy. Diba? Another one, kay Jen Barangan. Madaming may ayaw kay Jen. Ano bang ginawa ni Jen? Yan, so ito po, yung video ni Jen na to ay concert na inattendan nila kay Taylor Swift. So meron kasing kanta si Taylor Swift na love story, yung Marry Me, Juliet. Yan. Yan po yung boyfriend niya, si Renz. Ngayon, may nag-comment, "Uy, waiting nga to sa proposal, haha, ginamit yung lyrics para magparinig." Pero, ang hindi alam ng tao, yes, engaged na siya dyan. Ang bilis ng mga tao mag-judge, mag-comment, enter agad. Pero hindi nila kinonsider na, ay baka nag-propose na. Hindi talaga nila isipin, enter lang. Hindi talaga magko-consider. Pero yun po yung reminder ko, consider before you enter. Next example. Ayan. So yung video na po ito, nakalagay naman, parang kaya pala sobrang healthy sa mga baby ang breast milk. Yan. So, ang ginawa nung lalaki, parang nilagay niya sa microscope. May nag-comment. Hindi niyo po makikita, ako na lang po magbabasa. Ang nag-comment, medyo thunders. Sabi niya, "Kaming 8 magkakapatid breastfeeding. Bakit walang namatay sa amin? Nung mga baby pa kami, kung ang sabi mo, mikrobyo ang gatas ng ina.
OMG, mga gurang na nga kami, mga buhay pa sa awa ng Diyos. Magbago ka ng content, kuya, kung tama ang pagkakaintindi ko. Hindi mo naintindihan. Hindi kasi ako interesado sa post mo. Nag-against lang. Medtech ka ba? Minsan itanong ko dun sa isang vlogger na medtech, nag-work sa Saudi. Balikan kita sa sinasabi mo. Pinanood kaya ni nanay yung video? Kasi parang naligaw siya. Hindi niya alam yung in-enter niya. Ang sabi nung nag-post, sabi niya, try mo kaya panoorin ulit ang video, ma'am. Kasi positive naman yung post ni kuya. Ang sabi niya, maganda nga daw yung breast milk para sa baby. Pero may nag-comment ng ganito. Yan po yung sinasabi nila na sana hiwalay daw yung Facebook ng mga matatanda. Huwag po sana tayong ganun. Ayan, ito si Kat. Sila Alex, si Gonzaga sister. Ang nakalagay, ang liit pala, very flat. Very flat na ang hinaharap. Ayan. At syempre, may entry ako ng favorite YouTuber ko, si Simply Race. So may nag-comment sa kanya, sabi niya, "Hi po, I'm a fan. I just want to say na I appreciate your videos and how you stayed grounded, genuine ever since you started vlogging. You and your friends in Australia are fun to watch and very nice people. Your videos has their way of touring us around in every place you visit. You have the talent of connecting to people through your vids. Keep inspiring people with what you and your husband do. Stay true." Encouraging the author. Encouraging the doer, the content creator. Diba? Helpful. Na-appreciate pala ako ng mga fans ko. Ganyan. Di ba kapag pag may magandang sinabi doon sa post natin, parang, ay, ang galing, natuwa sila sa post ko. And ang natuwa ko kay Race, lagi yan sa videos niya, ending niya, "Bye guys, be good." Be good. And next, syempre, tago mo natin pero alam kong alam nyo to. Amidst the Duterte arrest. So may nag-post, sabi niya, "Ay, Duterte ako, ganyan-ganyan. Bakit na-arrest? I stand with Duterte." At may nag-comment. Sabi niya, "Sorry friend, we are on the opposite. But friends ba din tayo?" Saan po kayo nakakita ng ganyan? Ako, ito lang yung nakita ko. Simula nung, dyan sa Duterte na yan. Ngayon lang ako nakakita na friends ba din tayo. Kasi ang balita ko, ang dami pong nagsi-unfriendan. Ang reply po niya, "No problem. Friends forever even when we're not on the same mind on this. I am from Davao and appreciated what Pres Duterte has done for the people." So no prob friend, ganun talaga. May kanya-kanya tayong paniwala at pinaniniwalaan. So, dito po tayo mag-end. At ito po yung gusto kong matandaan nyo. Ito po yung gusto kong i-take away nyo, i-take out sa ating hapunan. So we have 2 P's for our takeaway. First is priority. Priority. Matthew 6:33 po, sabi doon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." So social ka kapag inuna mo si Lord bago ka mag-social media. Seek ye first. Mahalaga pa po ba mag-Facebook, Instagram, TikTok kaysa kay Lord? Bible and prayer po muna. Kung natatandaan niyo po yung nagpiprint po si Daddy ng DSBR dati, yung mga checklist kung for the month, di ba po merong ganun? Tapos may nakalagay po doon, "No Bible, no breakfast." Sa akin po iba. Ang ginawa ko noon, no Bible, no social media. So pagising ko sa umaga, parang kasalanan kapag nag-check ako ng Facebook. Kapag dilat ng mata ko, dapat Bible. Yung isang chapter na yon dapat magawa ko bago ako magpunta ng Facebook Messenger. Minsan 10 na ako nagigising, 11, 12 kapag summer noon. Hindi talaga ako magpe-Facebook niyan. Kailangan 1 chapter muna. Yun. So, yun yung naging discipline ko sa sarili ko. No Bible, no social media. So, yan po
priority. Seek ye first. Seek ye first. Next is, second P, proper behavior. Yan. So James 1:19 to 20, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Sa mga nakita po natin kanina na mga examples, parang hindi po pinag-isipan yung mga comments. Talagang enter lang. Kahit offensive, enter. Kahit hindi helpful, enter. Kahit hindi nakaka-encourage, enter. Another verse, Romans 12:18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Yung nakita po natin kanina, different views pagdating sa politics. Pero, friends, as much as possible, live peaceably with others. Peace. Pero syempre, dahil po sa kasalanan, walang peace. Pero, as much as possible, if it is possible, live peaceably with all men. Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. And last verse is 1 Corinthians 10:13. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Hindi po ito bago sa atin. Lahat po ng gagawin natin, kasama po yung actions natin sa social media, we should do all for the glory of God. Ano po nakalagay sa poster natin? Online etiquette, Christian way. Yan. So sana po matandaan natin yan. Priority, unahin po natin yung Panginoon. Bago mag-social media, kahit ano pa yan, kasama yan sa etiquette, prioritize God. And pangalawa po, proper behavior. Our behavior sa social media matters. Why? Because it will reflect on our testimony as Christians. Hindi pwedeng mabait ka sa church, pagdating sa social media, iba yung ugali. Palaaway sa social media, pero sa church, ay, hello! Kamusta ka? Yan. Pero pagdating sa church, ano ba ito? Ang dami na sinabi. Kung ano-ano na. Yan. So, tandaan po natin na priority and proper behavior. Yan po yung 2 P's na gusto kong ma-take away nyo sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon. So, yung mga think before you click and consider before you enter, ang takeaway po doon, priority, prioritize God, and proper behavior. So, yun po. Social on social. Ayan. Yun po. So, thank you po.